Kaya pala biglang napaktay si Rene Baterbonia, paktay rin si Kiefer, paktay rin si Coach Baldwin. Ilang linggo na nga rin po ang lumipas mula nang malunod ang dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipakulaw, Aurora. Ang usapan sa paligid ng trahedya ay lumipat mula sa kung ano ang nangyari patungo sa kung ano ang maaaring nagawa upang maiwasan ito. Sa podcast nga po ni Pia Hontiveros na Let's Talk, nagbigay ng pinakadetalyadong pampublikong salaysay ang mga manlalaro ng Blue Eagles na sina Kiefer Alas at Sam Reyes tungkol sa kanilang mga naranasan sa team building camp. Bagamat maraming espekulasyon ang kumakalat sa social media, nagbigay ng konteksto sina Alas at Reyes at nagbukas din ng mga bagong aspeto para sa patuloy na investigasyon ng mga otoridad. Binalaan nga ba ang mga manlalaro tungkol sa rip currents? Isa nga po ito sa mga pangunahing issue na tinugon sa podcast. Sinabi nga po ni Alas na nagkaroon ng mga pagpupulong ang kupunan bago ang biyahe, kung saan nga po tinalakay ni Coach Tab Baldwin ang tungkol sa rip currents at ang tamang paraan kung paano makalabas dito. Idinagdag pa nga po ng 19 anyos na freshman na binalaan din sila tungkol sa hindi pantay na ilalim ng dagat. They warned us about the uneven sand. You can randomly go back down and up. Ang malaking tanong nga rin po dyan kung hazing ba ang aktibidad. Tumutol nga po si Alas nang tanungin kung ang beach exercise ay may kaugnayan sa hazing o rookie initiation rites. Not at all, sabi ni Alas. It just hurts how people perceive in that way. I know my veterans wouldn't even think of that. They wouldn't do that to me or any of the other rookies. Ang kanyang pahayag ay umaayon sa naunang pahayag ng Ateneo na ang aktibidad ay bahagi ng team building camp na pinapatakbo mula ng kunin ni Baldwin ang programa at hindi isang initiation rite. Ano nga ba ang boot camp? Nagbigay din nga po ng mas malinaw na larawan sina Alas at Reyes ng mga aktibidad na humantong sa insidente. Ang araw ay nagsimula sa 4 na kilometrong morning run bago nag-almusal at nagpahinga. Pagkatapos ay naglaro nga daw sila ng dodgeball, kumain ng tanghalian at nagtungo sa water-based activity. Ayon pa nga po kay Team Captain Jared Bahay, ang requirement ay dapat tuhod hanggang bewang lang ang lalim ng tubig at hindi dapat umabot sa dibdib dahil hindi naman sila swimming team. Ang layunin ng training ay mag-jog sa tubig dahil nagbibigay ito ng resistance. Sinabi rin ni Espinosa na nagtanong si Baldwin bago ang aktibidad kung sino ang hindi marunong lumangoy. Ang mga marunong lumangoy ay nananatili sa tubig na dapat ay tuhod hanggang bewang ang lalim, habang ang iba ay dapat ay nananatili sa mas malapit na dalampasigan habang binabantayan ng mga coach ang session mula sa shoreline. Gayunpaman, lumala ang kondisyon at pumasok ang mas malalakas na alon na naging isang life-threatening na sitwasyon mula sa isang kontroladong conditioning exercise. Paano nga ba naramdaman ng mga manlalaro ang rip currents? Inilarawan ni Alas at Reyes ang mga nakakatakot na sandali nang magsimulang lumala ang sitwasyon sa tubig. Ayon nga po kay Reyes, 21 anyos, ang alon ay bigger than us. Pagkatapos ng ikalawang alon, nagsimulang sumigaw ng tulong ang isa nilang teammate na si Kyle Gamber dahil nahiwalay siya at naanod. Sinabi ni Alas at Reyes na ang mga manlalaro sa tubig ay tumawa sa simula dahil akala nila nagbibiro lamang si Gamber. Ang ikatlong alon ang nagmarka ng punto kung saan nga po kumalat ang gulat ng buong grupo. Si Alas nga po ay paulit-ulit na hinila pababa ng agos at naniniwalang hindi na siya mabubuhay. Naramdaman niya ang kanyang mga paa na humaplos sa buhangin at nagkaroon ng pag-asa. Si Reyes naman ay nagkaroon ng katulad ng karanasan kung saan ang malalakas na alon at agos ay pumigil sa kanya na makabalik sa pangpang. Paano nga ba kumilos ang kupunan at mga first responder? Tumutol nga po si Reyes sa pananaw ng publiko na ang mga emergency personnel ay agad na kumilos. Ayon nga po sa kanya, ang mga miyembro ng Blue Eagles, hindi ang mga first responder, ang unang nagbuhat sa kanilang kasamahan palabas ng tubig. Sinabi nga rin po ni Alas na nagsimula kaagad ang CPR matapos maihatid sa pangpang si Baterbonia na isinagawa ng team physical therapist na si Jerry Crueca. Bago nga po ito, inako ng Municipal
Disaster Risk Reduction and Management Office ng Aurora na sa kalaunan ay maaaring naging maling desisyon. Binanggit din nga po ni Bahay ang mga pagsisikap ni Baldwin sa panahon ng emergency kung saan iniligtas ni Coach si Espinosa mula sa tubig. May gag order nga ba para sa mga manlalaro? Tumutol sina Alas at Reyes sa espekulasyon na nagpataw ng gag order ang Ateneo. Nilinaw nila na ang unang tagubilin ay upang bigyang daan ang universidad na ipaalam muna sa mga pamilya bago kumalat ang mga detalye sa publiko. At first, nung Monday after nga po mangyari, sinabi po sa amin ng coaches po like, don't tell anyone about what happened para ma-inform po muna nila yung parents. Sabi nga po ni Reyes. Hindi nga po madali para sa mga manlalaro ang magsalita tungkol sa insidente. Hindi nila matanggap na wala na ang kanilang dalawang kasamahan. Lalong nagpahirap nga po sa kanila ang pagtanggap ng mga threats sa kanilang social media accounts. Ani nga po ni Reyes, it's just hard. The comments that they are saying that we are just jealous, that we did it because we are jealous. Ang pagkawala nga po ni na Rene Baterbonia at Divine Adili ay isang matinding trahedya na nag-iwan ng malalim na sugat sa Ateneo community. Bagamat nagbigay ng ilang sagot sina Kiefer Alas at Sam Reyes, nagtaas din sila ng mga bagong katanungan, partikular na tungkol sa tugon ng mga otoridad at ang tunay na kondisyon ng dagat noong araw na yon. Ang mga manlalarong nakaligtas ay hindi lamang nagdala ng bigat ng pagkawala ng kanilang mga kasamahan, kundi pati na rin ang mga paratang at paninisi mula sa publiko. Sa gitna ng lahat ng ito, ang pamilya ng mga biktima at ang buong komunidad ay patuloy na naghahanap ng katarungan at pananagutan. Ano ang inyong opinyon sa insidenteng ito? Dapat bang managot ang mga opisyal na dapat ay tumulong? Ibahagi ang inyong saloobin sa comments. Kaya pala biglang babalik si Lebron sa Cavaliers na loka ang lahat. Isa na naman nga pong nakakalulang off-season ang naghihintay sa ating lahat mga kapatid. At gaya ng dati, punong-puno nga po ito ng mga balita at espekulasyon. Ang pinakabago, ang posibilidad na gamitin na ng Lakers ang sign and trade ni LeBron James upang makakuha na ng isa pang batang all-star center mula sa Cleveland Cavaliers. Aminin man nga po natin o sa hindi na nga po bago ang mga chismis na uuwi si LeBron sa Cleveland. Ngunit ang twist nga po ngayon ay kung ano ang maaaring makuha ng Lakers kapalit ni The King. Ayon nga po kay ESPN insider na si Brian Windhorst, maaaring magkaroon ng blockbuster sign and trade ang dalawang kuponan kung saan ang Los Angeles nga po ay tatanggap ng isang 6'11" na all-star center kapalit ni LeBron. Paano ba naman kasi mga kapatid kung magdesisyon na nga po si LeBron na aalis at pumirma sa Cleveland? Hindi naman kailangan mawala ng walang makukuha ang Lakers sa pamamagitan ng sign and trade. Maaari nilang makuha ang isa sa dalawang magagaling na big man ng Cubs. Yan nga po ay walang iba kundi itong si Evan Mobley o si Jarrett Allen. Ayon pa nga po kay Windhorst, if you're willing to touch the idea of Evan Mobley, there will be other options and you explore that pathway. That pathway could lead you to LeBron James. So ang ibig sabihin nga po, handang-handa rin ang Cubs na magbigay ng kapalit para nga po kay LeBron. At ang Lakers ay may pagkakataon na mapalakas ang kanilang front court kasama si Luka Doncic. Narito nga po ang mabilis na paghahambing ng dalawang star center na maaaring mapunta sa LA. Si Evan Mobley nga po ay 24 anyos. Noong 2025 to 2026 regular seasons, ang stats niya 18.2 points per game, 9.0 rebounds, 3.6 assists, 1.8 blocks per game at 54.6 sa field goal. Ang playoff stats nga po niya ay 17 points per game, 8.1 rebounds, 3.9 assists, 1.8 blocks per game at 53.5% sa field goal. At ang kontrata nga po niya ay tumataginting na $269 million sa 5 years. Samantalang si Jarrett Allen naman nga po ay 28 anyos na nga rin po ito. At ang pinakalamang nga lamang po niya kay Mobley ay mas mura siya kaysa kay Mobley. Bakit nga po si Mobley ang mas magandang option? Ayon nga po sa ulat, si Mobley ay isang fluid rim
runner. Mahusay nga po sa transition. Effective mid and low post operator. Magaling nga po sa poste. At isang high-level pick and roll finisher. Magaling sa pick and roll. Sa madaling salita, siya ay perpektong modern big na bagay nga po sa sistema ni JJ Redick at sa playmaking ni Luka Doncic. Sa kabilang banda si Jarrett Allen naman nga po ay hindi rin naman masamang option. Ngunit mas gusto ng Cubs na panatilihin si Mobley dahil siya ang kanilang price young big. Ibig sabihin kung sakaling magkaroon ng trade, mas malaki ang tsansa na si Jarrett Allen ang ipalit. Ngunit hindi rin imposibleng makuha si Mobley kung maging sobrang agresibo ang Lakers. Gaano nga po ito makatotohanan? Una nga po sa lahat kailangan munang magdesisyon ni LeBron. Tatanggapin niya ba ang player option niya sa Lakers kung saan kikita siya ng humigit kumulang $50 million o hahanapin niya ang kanyang storybook ending sa Cleveland. Pangalawa, dapat magkaroon ng mutual interest ang Cubs na makipag-trade para kay LeBron. Sa ngayon nga po kahit papano nakaabot ang Cleveland sa Eastern Conference Finals. Bagamat sa kasamaang palad nga po hindi nila nasungkit ang kampyonato. Maaari na nga pong makita ng kanilang front office ang pagkuha kay LeBron bilang ang nawawalang piece para sa isang titulo. At pangatlo, dapat isakripisyo na ng Lakers si DeAndre Ayton at posible pa nga pong iba pang assets upang magkasya si Mobley sa kanilang salary cap. Ngunit ang kapalit, isang 24 anyos na two-way star na kayang protektahan ang rim at gumawa ng sariling opensa. Ang bottom line nga po ay isang win-win para sa magkabilang panig. Magkatotoo nga po ang trade na to, makikinabang nga rin po ang lahat.